Maganda ka pa sa. Alam niyo po, pagkakataon na minsan lang makasama yung aking kaibigan, at sa ganitong pagkakataon, nililig niya na may lamesa. Kasi tinatawag video ni Ata kay Brother Dini. At ilalagay niya ito sa Facebook. Okay? Sino po dito yung naka-attend ng una at ikalawang pagkakataon ng inyong abang lingkod ay nakapagsalita po? Nasubaybayan yung aking topic. Yes. Okay? At ang aking topic po ay may kinalaman ito sa kaligtasan. Ano po? At ang libro na aking ginamit, gusto ko pong ipakilala sa inyo, ito pong Christ Our Salvation, What God Does for Us and Us, kay Hans Lorenzel po. Ayan po yun. At ang aking topic po na na-lecture na ay may kinalaman sa tinatawag na justification and sanctification. Ano yung ibig sabihin ng justification? Kapag pinag-uusapan yung justification at yung po tinatawag na sanctification. At naunawaan, I hope na naunawaan niyo po kung ano yung justification. Na ito ay ginawa ng ating Panginoon sa ating mga makasalanan, tayo ay kanyang iniligtas. At sa sanctification po, may pauna ng aking lecture, na po ay gustuhan ko na lamang siya. Ayan. Ito po yung parang may tapos ko na itong sanctification at ang ibibigay ng ating kapatid, ang sabi niya kanina, sabi ko daw, guwapo siya. Ayan. Ang ating kapatid yung tinatawag po na tulit. Pag sinabi kong tulit, ito po yun. Yung letter T, total depravity, yung unconditional election, yung L, limited atonement, yung I, irresistible grace, at yung letter P, perseverance. Mamaya papaliwanag niya po kung ano po yun. Yung pong tulit, yun po ay paniniwala ng ibang denominational when it comes to salvation. Mamaya maniniwalagan po, papaliwanag niyo maayos at pwede po kayong magtanong. Ngayon, doon po sa sanctification process na aking na-lecture, tatandaan po natin na tayo po, noong unang panahon, during Old Testament, pag pinag-uusapan yung word na holy, yung banal, ikinakapit iyon sa mga anghel at ikinakapit iyon sa Diyos. Pero during New Testament times, sino na kayo yung holy? Yung holy, eto na yung mga taong na tinubos ng ating Panginoong Jesus. Meaning to say, yung mga taong iniligtas niya, yung mga taong nanampalataya, sila ngayon yung tinatawag na saved o banal. Ang sabi ko dito, Christian sanctification or perfection, the Old Testament angel Gabriel acknowledged Jesus as holy, the Son. Ang sabi, even the demons address Him as a holy one. Just as God is called the Holy One, so Christ is just. Ang sabi naman po, during New Testament naman, Paul, ang sabi ni Paul, tinawag niya yung mga miyembro ng Iglesia to whom he writes his letter, the saint. Kapag po siya sumusulat, yung mga miyembro ng Iglesia tulad ng nasa Corinto, tulad ng nasa Efeso, lagi niyang binabanggit mga banal. Ibig sabihin, yung salitang banal, hindi ko nangahulugan kasi minsan may nagsasabi, Brother Wendy, pag salitang banal, sinlessness. Ibig sabihin, hindi na sila nagkakasala. Pero sa Bible, Old Testament, pero tinatawag po mga banal, yung mga taong nagkakasala pa rin. Okay? Ibig sabihin, yung mga taong iniligtas ng ating Panginoon, kinapit na sa kanila yung salitang banal. Ngayon, paano sila naging banal? Not because they are morally sinless, but because they are called by God. Hindi dahil ang sabi, morally, yung kanilang moral, hindi na sila nagkakasala, hindi ganon. Kundi ang sabi, sapagkat sila ay tinawagan na ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong tinawagan ng Diyos at tumanggap sa panawagan ng Diyos na maging kanyang bayan, ito yung mga taong banal and are in Christ. Peter calls the church in terms
of the Sinaitic covenant, a royal priesthood. Diba sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito yung mga taong niligtas ng ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God. Yung mga tao po pala, Old Testament, pag sinabing holy, pag sinabing saint, pag sinabing banal, ito yung mga taong belong to God. Ibig sabihin, kapag kayo ay belong to God, na ikakamit sa inyo yung salitang holy. Tandaan po natin, hindi dahil sa morally sinless, kundi saan? Kundi dahil tayo ay belong to God. The term sanctification, ang sabi ko, the term sanctification and saint indicate primarily the redempted state of belong to God. Yung word ng sanctification o yung pagiging banal, yung binanal. Ikaw ay banal at ikaw ay holy. Yung salitang banal at holy nagtuturo, ang sabi indicate primarily the redempted state. Ito yung mga tao na nandoon sa estado na sila ay iniligtas at belong na sa ating Panginoong Jesus. And that on that basis develop the meaning of ethical holiness. In their consecration to God, Christians are holy, including their bodily existence. Ibig sabihin, in their consecration to God, ano ba yung ibig sabihin ng consecration, Brother Wendy? Ayun, yung kanilang pagtatalaga sa Diyos, ang sabi po noon, in their consecration to God, Christian, ang mga Kristiyano, sila ay banal, including their bodily existence. Maging yung kanilang katawan, ano po, kinakailangan sila ay maging banal. Okay. And by that will, we have been made holy. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Pansinin po ninyo. Ulitin ko. And by that will, we have been holy. Tayo ay naging, dahil doon sa pagpili na yon, tayo ay naging banal. We have been holy. We have been sanctified. Tayo ay naging banal. Tayo ay binanal. Sa pamagitan ng ano? Through the offering of Jesus Christ once for all. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, na ang iyong claim as a holy. Paul used the term in this cultic sense of divine consecration when he calls the Corinthian saints sanctified in Christ Jesus. And even the unbelieving, pansinin po ninyo, ito maaaring magkaroon kayo ng katanungan dito pagpasok natin ni Brother Melvin. In 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ang sabi po doon, and even the unbelieving marriage partner of believer as sanctified. Maging po pala, kunyari si Brother Melvin, siya ay banal, siya ay holy, hindi dahil morally sinless siya, siya ay holy because what God had done sa kanya. Tapos yung kanyang asawa naman ay hindi holy. Ang sabi ko, okay, partners of believer as sanctified, and even the unbelieving marriage, partner of believers as sanctified, and their children as holy. Pansinin po ninyo, si Brother Melvin, holy, hindi dahil moral sinless, holy dahil siya iniligtas ng ating Panginoon, belong to God. Yung kanyang kapangasawa ay hindi holy, pero ang sabi doon sa 1 Corinthians 7 verse 14, ay maaaring maging banal yung kanyang asawa. Take note, maaaring maging banal yung kanyang asawa dahil sa kanya. At yung kanilang mga anak ay maaaring maging banal. The saints are believers in Christ who already belong to God. Yung mga banal, ang sabi ko, sila yung mga believer ni Kristo
na kung saan sila ay belong sa Diyos. God has made Christ their righteousness. Ginawa ng Diyos na si Kristo yung kanilang righteousness. Pag sinabing si Kristo yung kanyang righteousness, ibig sabihin, yung katuwirang tinatawag ni Melvin, hindi sa kanya, kundi si Kristo. Yung katuwiran ni Kristo. Therefore, siya ay holy. Ayan. God has made Christ's righteousness and sanctification and redemption. In Christ, they are holy to the true God, have been washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Yun po ito po yung tinatawag na Christian sanctification o Christian perfection. Pag sinabi Christian, kasi ganito maraming nagkakamali, ay Kristiyano yan. Hindi na nagkakasala yan. Pumunta ng simbahan. No. Nagkakasala pa rin po tayo. Hindi po tayo sinlessness o hindi na tayo na nagkakasala. Hindi tayo ganun. Hindi tayo pa rin ay nagkakasala. Pero, bagamat tayo ay nagkakasala, tayo po ay tinawag na holy. At yung pagkatawag sa atin na holy, hindi dahil tayo ay morally sinless, kundi ano? Yes, we are belong to God. The same po nung analogy na ibigay sa 1 Corinthians, yung lalaki ay banal, yung asawa ay hindi banal, pero nang dahil sa kanya, nagiging banal yung kanyang asawa at yung kanilang mga anak. Hindi po, siyempre, kailangan susunod yun. Hindi yung hindi susunod na, hindi yung titiwala. Ano pa yung ibig sabihin nun? Okay, babalik ko. Ako ay naging holy because I am belong to God. Ang mga gawa ko, tulad ng lecture ko, yung mga gawa ko, ano na yun? Gawa na aayon sa Diyos. Di ba? Kasi I am a part of the body of Christ. Di ba? Ako ay naging parte na ng katawan ni Kristo. Therefore, ang gawa ko ay gawa na naaayon sa Diyos. Nakuha niyo po yung analogy doon sa sinabi ko. Amen. Amen. Bibigay ko po yung pagkakataon kung kayo po ay may mga tanong. Marahil mamaya na lang. Gusto ko muna mapakinggan nyo rin yung lecture ni Brother Melvin before po kayo mag-open ang katanungan. Siguro para hindi mawala, ilista nyo po muna. Bibigay ko na po yung pagkakataon kay Brother Melvin. Ayan, so muli po mga kapatid, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Mabuti, medyo malamig ang ating panahon. Ganun pa man, pinagpapasalamat sapagkat mas marami kayo dito kaysa sa aming taringan sa church namin. Amen. So, ang topic po na na-assign sa akin ay meron po siyang pamagat na Seventh-day Adventist Response to Tulip. Ano ba yung tulip? Kayo po ba ay familiar doon sa aral ng mga evangelicals, ng mga tungkol sa once saved, always saved? Sa kanila, ganito, once na ikaw ay tumanggap, Brother Alan, kay Kristo, ano man ang iyong gawin, ligtas ka. Naalala ko, mayroon ako nakadedicate last 2011, January 2, pagkadali ko ng Voice of It sa Rizal, pag-uwi ko ng bahay, sinex ako, napunta ako sa lugar nila, debate kami, sabi niya, ang tanong ko sa kanya, kapatid, kapag ako ba nagkaroon ng ibang Diyos, sumamba ako sa mga Diyos-Diyosan, ligtas pa rin ba ako? Nasagot niya sa akin, ay oo, ligtas ka pa rin. Ibig mo sabihin, okay lang sa Diyos na meron kang ibang Diyos. Tanong ko sa kanya, sabi niya ay hindi naman sa ganun. So, kung ating kong papansinin, kapag tinanggap natin yung aral na ito, ano man ang gawin mo, ligtas ka, parang ang mangyayari niyan, binigyan ka ng Diyos ng license to commit sin. Yes. Nakuha niyo yung point? Yes. Ibig sabihin, no matter what happen, ano man ang gawin mo, mangalon niya ka man, tumatay ka man, mag-backslide ka man, ligtas ka pa rin. Kung paniniwalaan natin yung once saved, always saved, o yung OSAS. Ngayon, ano ba yung tunic? Ang tunic,
Bulaklak yun, di ba? Pero kukunin natin yung kanyang mga letters. Yung letter T sa kulit, yun po yung binanggit ni Brother Mario kanina, na total depravity or total depravity. Ano? Sa paniniwala po ng mga evangelical, ang tao ay deprived. Kumbaga, masama ka na in nature. Kumbaga, lahat ng posibilidad na gumawa ka ng mabuti, hindi mo magagawa kasi yung iyong sarili ay destroyed. Hindi siya corrupted, kundi destroyed talaga. Lahat ng kakayahan mo gumawa ng mabuti, wasak. Kaya wala kang magagawa, kundi ang magagawa mo lamang ay ang gumawa ng masama. Sangayon sa kanila, mga kapatid, dahil ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, wala kang will, wala kang freedom, o wala kang power of choice na piliin yung salvation, yung grace. Kaya ang gagawin sa iyo ng Diyos, dahil wala kang kakayahan, ikaw ay deprived, ang gagawin niya sa iyo ay papasok tayo sa letter U, unconditional election. Ibig sabihin, ikaw, dahil wala kang kakayahan na tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, pinili ka niya ngayon upang tanggapin yung grace na yun, yung biyaya. Ibig sabihin, kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi mo makukuha yung biyaya. Ilan sa mga ginagamit nilang talata dyan, mga kapatid, ay nasa Ephesians chapter 1, verse 5 to 11, Romans 8, 28 hanggang 29, at John 15:16. Mamaya po tatalakayin natin yung mga talata na ginagamit nila. Itong mga talata na ito ay nagpapakita na ang Diyos merong pinili. Diyan po papasok yung tinatawag po nating predestination. Ang ilan, pinili para maligtas, at ang ilan, pinili para naman mapahama. Ibig sabihin po, mga kapatid, ganito po yung danger niyan. Halimbawa sa church na ito, ilan po miyembro nito? Sabi natin nasa 100. Diyan sa 100 na yan, meron lamang pinili ang Diyos para maligtas. Ang ilan, pinili para mapahama. Yun po yung unconditional election. Ano man ang gawin mo, sumamba ka man, pumuring ka man, hindi ka maliligtas kasi hindi ka elected. Ngayon, pasok tayo ha. Letter T, total depravity. Letter U, unconditional election. At ang letter L ay limited atonement. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ng limited atonement ay dahil merong pinili ang Diyos para maligtas, yung kanyang ginawa doon sa cross, yung ginawa ni Jesus sa cross, limitado lamang sa mga pinili. Nakuha niyo po? Kaya sunod-sunod yung kanilang yung kanilang hakbang Yung letter tulit, letter T, total depravity, letter U, unconditional election, letter L, limited atonement. Sa madaling salita ng mga kapatid, yung binanggit sa Bible na si Jesus Christ ay namatay doon sa cross, yun ay para lamang sa mga taong pinili. Kung ikaw, nananampalataya ka sa Diyos, hindi ka pinili, hindi para sa iyo yung kamatayan ni Kristo sa cross. Yun po yung limited atonement. At sa pinipitan ko po, napakadelikado ng araw na to. Kasi, anong sense ng evangelism? Kung hindi pala silang lahat, hindi pala para sa kanila yung aalokan, ginawa ni Kristo, ano? At yung pong pang-apat, yung letter I, irresistible grace, ito po ay dahil sa ikaw ay pinili. Ano? Yung mga taong pinili na ito, ang biyaya ng Diyos, once na ibinigay sa'yo, gusto mo man o hindi, wala kang magagawa. Kaya sa tinawag na irresistible grace, sapagkat once na ikaw ay pinili, para sa iyo na ang limit, para sa iyo na ang katulad ni Kristo, ano man ang gawin mo, hindi mo matatanggihan yan. Kumbaga, itong araw na to, binaviolate yung freedom of choice ng tao. Yung ating power to choose ay binaviolate niya. At lastly, letter P, perseverance of the saints, ay yan po yung once saved, always saved. Ibig sabihin, lahat ng mga banal, lahat ng mga pinili hanggang sa huli ay mananatili sa iglesia. So,
Sa madaling salita, ang total depravity, ang kanyang distraction, intensive, nasa loob. Corrupted ka sa loob. Kumbaga, distracted. Yung letter U, walang condition para sa Diyos, para iligtas ka, kundi pinili ka niya, ang tao ay pinili, hindi siya nanampalataya. Kumbaga, pinili siya para manampalataya. At yung limited atonement, hindi para sa lahat, para sa ilan, at yung irresistible grace ay coercive. Kumbaga, ano man ang gawin mo, wala kang magagawa. At lastly, yung perseverance of the saints, lahat ay mananatili. Sa atin naman po mga Adventist, mga kapatid, ganito. In response doon sa pulit, tayong mga Seventh-day Adventists, naniniwala tayo na ang kasalanan, totoo, ay nasa sa atin at tayo ay makasalanan, pero ito ay extensive at corruptive in nature. Ibig sabihin, totoo, tayo ay nakatingin sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na natin kayang alamin ang tama sa mali. Kahit yung mga tao hindi nagsisimba, tanongin mo yan, ang tama sa mali, alam nila eh. Alam natin, tayo naniniwala na kahit tayo makasalanan, may kakayahan tayong pumili. Meron tayong kakayahan na tanggapin yung regalo na iniaalok ng Diyos sa atin at yun ay ang Kristo. Ang condition sa ating paniniwala para maligtas, ano? Ano ang condition? Ano ang sabi ni Pablo? Nung may nagtanong sa kanila sa Acts chapter 16, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sa verse 31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ang condition para maligtas ang tao, kinakailangan niyang i-practice ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya. At tayo naniniwala na ang ginawa ni Kristo sa krus, universal. Although, ang ginawa niya, ang epekto nito ay para sa mga nananampalataya, ang ginawa naman niya para sa lahat. Nakuha niyo po? Ang ginawa ni Jesus Christ sa cross, limited yung application, pero universal naman, para sa lahat naman to. At lastly, naniniwala tayo na ang salita ng Diyos o ang biyaya ng Diyos ay nakakapanghikayat at hindi namimili. Magkaiba yung nakakapanghikayat sa namimili. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng mga reason kung bakit tayo ay hindi naniniwala sa total depravity. Ng paniniwala ng mga evangelicals. Number 1, sapagkat sa Romans chapter 1, verse 19 hanggang 20, binabanggit doon na bagamat ang tao ay masasama, alam naman nila kung ano ang tama sa mabuti. Basahin po natin. Romans chapter 1, verse 19 hanggang 20. Ito po ang sabi. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Ang nakikilala tungkol sa Diyos, hayag sa kanila. Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niya hindi nakikita, buhat ng lalangin ng sanglibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Naging ang walang hanggan niya kapangyarihan at pagka-Diyos kung ang sila'y walang madalian. Sa makatilig, maging sa mga masasama, ipinahayag ang pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga binabanggit, walang madalian. Pwede ka ng cameraman. Pangalawa, bakit naman tayo hindi naniniwala sa unconditional election? Sapagkat ang sabi sa Ephesians 2 verse 8, ano sabi mo sa Ephesians 2 verse 8? Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, meron kang ginagawang pagpapractice ng iyong faith sa ating Panginoon. Kaya ka naligtas sapagkat meron kang pinapractice na faith sa ating Panginoon. Ngayon, ano pa? Bakit hindi tayo naniniwala sa limited atonement? Sapagkat sa ayon po sa John chapter 1 verse 29,
nang nakita ni Juan si Jesus, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Maaari pa natin sabihin na yung sanglibutan para lamang sa ilan, ang masama at matuwid ay nakatira saan? Sa sanglibutan. So nakatuwid, ang kanyang ginawa sa cross para sa lahat ng tao nasa sanglibutan. Irresistible grace. Bakit hindi tayo naniniwala roon? Sapagkat ayon sa Matthew chapter 23 verse 37, ang sabi ni Kristo, para siyang inahin na patuloy niyang inaano yung kanyang mga inakay, ngunit ayaw kayo. Nakita niyo po? Ngunit ayaw kayo. Sa Acts, sa aklat ng mga gawa, chapter 7, nire-resist ng mga tao ang Holy Spirit. Sabi sa Acts chapter 7. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang grace, hindi siya irresistible. Ito ay resistible. Ano po? Nasa sayo, tatanggapin mo o hindi ang biyaya ng ating Panginoon. Ano po? Ano pa? Panghuli, perseverance of the saints. Bakit hindi tayo naniniwala sa once saved, always saved? Sapagkat ang sabi ng unang Juan 5 verse 11 hanggang 13, ang sabi roon, ang buhay na walang hanggan ay nasa anak. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Sa makatuwid, para po sa ating mga Seventh-day Adventists, ang kaligtasan o buhay na walang hanggan, mananatili sa atin as long as we are in Christ. Nakuha niyo po? Hanggat tayo ay na kay Kristo, ang buhay na walang hanggan, mananatili sa atin. Kailan mawawala ang buhay na walang hanggan sa isang mananampalataya? Pag siya ay tumalikod. Pag kanyang nireject na o pinupul niya ang ugnayan niya kay Kristo. Sabi nga po ng John chapter 15, verse 1 hanggang 6, siya ang vine, tayo ang branches. Question. Yung bang branch o yung bang sanga, magbubunga ba siya kung hindi na siya nakatikit sa puno? No. Hindi, di ba? So, yun ang ginamit ni Jesus Christ na allegory o na analogy para nang sa ganon ay malaman natin ang kahalagahan ng relationship o ng ating connection kay Kristo. Ngayon po mga kapatid, dadako po tayo, tayo po ngayon ay magtutulungan para atin po i-reconcile yung ilang mga passage sa Bible na ginagamit ng mga evangelicals or ng mga Baptists, na ginagamit nila pang-suporta sa kanilang mga paniniwala. Number 1 po dyan, na ginagamit nila, ayon po Ephesians chapter 2 verse 1. Basahin po natin. So yun yung nasuntungan, maganda, pakibasa na rin po. Ephesians 2 verse 1. And you have lied okay? Sabi doon, and you had, sa Tagalog, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalamsan at kasalanan. Ito po yung argument nila. Sabi nila, kaya daw ang tao ay walang kakayahang manampalataya sa Diyos. Tayo ay totally destructive tayo nature natin, wala tayong kakayahan mag-practice ng faith sapagkat tayo daw ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya hindi daw natin magawang pumili ng tama. Gustuhin man natin, hindi natin kaya sapagkat ang sabi daw ng Ephesians chapter 2, tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Yan po yung ginagamit nilang pang-suporta sa total depravity. Ngayon pong hapon, mga kapatid, subukan natin. Sino pong gusto mag-try na i-refute ang pagkakagamit nila? Mali ba yung kanilang pagkakagamit? O mali tayo sa ating pagkakaunawa? Sino po kaya? Kasi sabi doon, kayo ay patay dahil sa inyong mga kasalanan. So ito ay spiritually dead. Dead, ano? Spiritually dead. Sige po. Mag-i-ending na. Mag-i-end na. Mag-i-end na. Ano? Kuya. Anong pinindot mo? Wala.
Bakit? Sige po, ano po wala pong masamang mag-try. Ano? Okay lang magkamali sa loob ng church, kung nasa labas. Yan ang prinsipyo ko eh. Okay lang na